2024 na kung saan sa ngayon po ay tuluyan na nakapasok dito po sa loob ng ating area of responsibility ang bagyong si Leon at nasa layo na po ngayon ng 1,200 km east of Isabela na taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 85 km per hour habang kumikilos po pa southwestward, bahagyang pababa po gaya ninyong nakikita sa bilis na 20 km per hour. At bukas po ng gabi ay posibleng kikilos na yan pa northwestward pataas habang patuloy na lumalakas at posibleng aabot pa yan into typhoon category at hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maging super typhoon yan habang nandito po sa loob ng ating area of responsibility. Base po yan dito si pinapakita ng weather model na patuloy po na kumikilos pa northwestward, nabanta pa rin dito sa Luzon hanggang sa tuluyan po yan na hindi nakakalampas dito po sa hanay ng ating kalupaan. Ang bagyong si Christine naman ay nagbabanta na maglandfall mamayang hapon dyan sa Vietnam at unti-unti na po yan nahihina hanggang po sa tuluyan na yan na malusaw kahit na mag-recurve ay unti-unti na po yan na mawawala. At ang amihan naman po pagkalampas o pagkatapos ng bagyong si Leon ay malakas na bugso nito ang ating aasahan sa unang linggo po ng Nobyembre. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay may mga pag-uulan dyan sa May La Union, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Kabisayaan, Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao at Surigao del Norte. At mamaya po ay sisikat pa rin ang araw lalo na dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at dyan sa may Southern Mindanao pero may chance pa rin ng cloudy skies with isolated rains dyan po sa may Basilan, ilang bahagi ng Zamboanga, Northern Mindanao, Caraga, Kabisayaan, Mimaropa, Bicol, ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, Bataan, Zambales, Pangasinan at Bulacan. At mamayang hapon, posible pa rin ang mga isolated rains sa ilang bahagi po nating bansa kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, iwasan na po muna natin ang papalaot sa kanlurang baybayin ng Luzon dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 3 to 5 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragdagan.